Mga senyales na kailangan mo na magpa-colon, liver, and kidney cleanse. Number 1, low energy or fatigue. Kapag madalas kang nakakaramdam ng panghihina o kaya walang lakas para matamlay, laging inaantok, yan. Kailangan nyo pong magpa-colon cleanse. Marami kang nakatambak na dumi sa colon o kaya sa bituka. Pangalawa, sexual dysfunction. Ibig sabihin, hindi ka na nag-i-enjoy o kaya hindi na nakakatayo. Oo. Number 3, brain fog or unable to focus. So kapag hindi na gumagana yung utak mo ng maayos, parang naglo-loading palagi o kaya naman ay mabagal magresponde. Yan. So kapag ganyan na yung nangyayari sa iyo, wala ka ng focus o kaya poor yung performance, poor yung memory, kailangan talaga linisin yung bituka kasi may connection yung ating bituka at saka yung brain. May tinatawag tayong gut-brain axis. Okay? Next is, pang-apat is feeling depressed or anxiety attack. Kapag lagi kang nadidepress, nanlulumo, laging nalulungkot, nag-overthink, inaatake ng panic attack, tapos hindi makatulog pati sa gabi dahil nga sa mga kung ano-anong nasa isip mo. Yan, kailangan talaga linisin yung nasa bituka mo kasi nga magkakonektado yung ating brain at saka yung bituka. Pang-5, trouble sleeping. Yan, nabanggit ko na rin. So, kapag nahirapan ka makatulog, kailangan talagang matanggal yung mga nagkukos ng insomnia sa iyo. Kasi isa dyan, kapag maraming nakatambak na dumi sa iyong bituka, sa iyong balat, sa iyong lungs, sa iyong kidneys, sa iyong liver, ayan. Kapag sa sobrang dami ng dumi na nakapasok sa katawan mo, either sa solid, liquid, or gas na na-inhale mo, ayan, kailangan talagang i-flush out yan para maging banayad yung, makarelax naman yung katawan. Kasi kapag maraming dumi, mainit yan, irritable pati. So, hindi ka makatulog tuloy. Okay? Next, unexplained headaches. Laging masakit ang ulo o kaya naman hindi ma-explain or maipaliwanag kung bakit sumasakit lagi yung ulo. Ngayon, kailangan talaga tanggalin natin yung mga nakadikit na dumi doon sa ating bituka. Then, unexplained soreness or stiffness o yung mga mahapdi, o paninigas o hindi mo makilos o magalaw nahirapan mo maigalaw yung paa o kaya hindi ka makalakad ng maayos, hindi makaupo ng tuwid. Ayan. So, yan po yung mga kailangan natin matanggal kasi kapag may mga nakabara sa ating bituka, sa ating liver, sa ating dugo, ayan, hindi makadali din na maayos yung nerve flow, kaya yung energy flow. Okay? Next naman po is constipated at saka mayroong gas reflux. Anong ibig sabihin nun? Hindi ka makadumi ng regular. O kaya naman 2 times lang sa isang linggo makadumi. At saka yun, may hangin lagi, may kabag, may gas pain, may reflux, laging nagbe-burp, mga ganun. So, yan po ay mga palatandaan na kailangan linisin natin yung bituka, pati yung liver, pati yung kidneys natin. Then, mayroong bloating o kaya puffiness. Ano ba yung bloating at saka puffiness? Yung pamamaga o kaya naman yung palaging busog kahit 6 hours na yung pag natapos ka ng kumain, 6 hours na, busog pa rin. Bakit? Kasi nga hindi natutunaw yung mga fats o kaya yung mga oily o kaya naman may something wrong may bara sa ating liver o gallbladder o kaya sa bituka na dapat ma-flush out. So, kailangan mag-cleansing na yon. Then, hormonal imbalance. Ayan, pag mga irritable, mood swing o kaya naman weight gain, tapos naglalagas yung buhok, mga ganon. Siguro sa separate nating vlog, pwede natin i-discuss yung mga palatandaan, ano yung mga palatandaan kung may hormonal imbalance ka na. Okay? Then, mood swing. Ayan, nabanggit ko na rin kanina yung pabigla-bigla, pabugso-bugso yung damdamin, no? Nagbabago kanina, masaya, tapos bigla na lang malungkot, nangaaway na naman, di ba? Yan po yung mood swing, Then, allergies and food sensitivities. Ibig sabihin, may gluten sensitivity ka, o kaya may soy or wheat na sensitivity. Ayan, kapag may mga ganun tayong allergies na nararanasan, ibig sabihin, may mga nakakain tayo dun na nakadikit na lang dun sa ating bituka, nahirapan din yung liver na dapat i-flush out, kaya kailangan mag-colon cleanse. Then, sugar and carbs
cravings. So, yung mga lagi kang naghahanap ng matamis, laging gusto mo yung mga pastries, cookies, cakes, mga ganun, cupcakes. Gusto mo palagi naghahanap ka kasi yung mga yung naghahanap actually niyan is yung mga parasite na nasa loob ng bituka mo or gastrointestinal tract o kaya naman sa mga organs, let's say sa liver o kaya sa pancreas, etc. So, sugar and carbs cravings, kailangan din natin i-flush out yan. Actually, we will have another separate discussion or vlog regarding sa parasite cleansing din. May ibang procedure din dyan or protocol. And pang 14 is skin problems. So yan, yung mga acne, eczema, yung mga something na mga butlig-butlig na lumalabas dyan. Ibig sabihin may mga parasite din, may mga kakaibang mga bacteria or microorganism na nakapasok sa katawan na kailangan din ma-flush out. Kasi kapag ang ating bituka, liver at saka kidney may mga nakabara na mga unwanted o kaya mga irritants, mga unwanted na microorganism, ang manifestation yan or ang palatandaan yan sa ating balat. So sometimes yung ating mga pimples, nagsisipaglabasan, ibig sabihin may mga undigested foods or mga toxins na nasa doon sa nabanggit kong organs, colon, liver, kidney. Okay? At ganun din sa ating lungs. Then, last but not the least is weight gain. So, lalo na kapag maraming beses ka na nagtatry na mag-gym, tapos ginagawa mo na lahat, hindi ka pa rin, kahit konti na lang, isang beses ka na lang kumain, but walang pagbabago nangyayari. It's because kailangan matanggal yung mga toxins na nandun sa bituka o kaya sa liver na nakabara doon. So, para gumana siya at metabolize uli yung mga protein, yung mga fats na nakakain mo. So, these are all the signs. We have 15 signs kung bakit kailangan mo na magpa-colon cleanse, liver cleanse, at the same time yung gallbladder din, isama na natin, and kidney cleanse. Thank you po.